Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa STOA channel. So ngayong araw na ito ay isang microwave oven ang atin pong gagawin. So ito pong microwave oven na ito kanina habang naglalakad ako, may nakasalubong ako isang nangangalakal o yung namimili ng mga bakal at bote. So nakita ko po itong microwave oven na ito. Sabi ko titingnan ko kung kaya pang paganahin and then ma-restore natin kasi mamaya ipapakita ko sa inyo sa video na kung makikita natin yung microwave oven medyo luma na siya. So naisip ko na magandang topic ito para po dun sa mga bagong technician na nanonood sa atin, and then at the same time yung pong mga subscriber natin na nasa bahay na gustong matuto mag-repair. And then, meron din silang mga microwave oven na naka-stock sa bahay na gusto po nilang i-restore. Kaya po, naisipan kong gawin ang video na ito. So, samahan nyo ako ngayon guys sa araw na ito sa ating pong gagawing microwave oven. Hindi ko alam kung ano ang problema nito. Makikita natin, kalawang na. So, ang topic natin ngayong araw na ito ay ganahin and then restore ang microwave oven na ito. Ipa-plug muna natin to. Try natin kung gagana pa po siya. So kung makikita natin guys, mukhang naulan na nito. Basa, ayan po, at puro kalawang. Kaya po magandang pag-aralan natin ito kasi maging yung board ay parang nabasa na rin. So maraming langgam, mukhang nasa bodega ito at scrap na rin po siya. So paalala ko lang guys, ito especially kagaya po niyan yung fuse, nakita nyo pumutok ang fuse. So wag nyo pong hahawakan siya kasi ang capacitor po natin, ayan po yung capacitor, ay nagcha-charge po yan. Kapag may charge yung capacitor natin, especially pag pumutok ang fuse, ibig sabihin open circuit po siya, may charge po yung capacitor natin. So wag po natin yan hahawakan kasi sigurado pong magugulat tayo dyan at napakalakas po ng kuryente. Ang gagawin po natin dyan ay pwede po natin siyang i-short circuit. So yung dalawang paa niya, yun po, asaka ito, pwede kayong gumamit ng long nose plier para i-short circuit. Okay, so yun yung una natin gagawin kasi baka mamaya madikit tayo, mag-ground po tayo. So ito guys, gagamit tayo ng long nose. Basta check lang po natin mabuti na yung pong ating gagamiting long nose ay properly insulated po yung handle. Oh no! Para po hindi po tayo madikit. Okay, so tatanggalin natin to. And then ito po ay bakal naman siya. So isi-short lang po natin. Ayan, ganyan. Pagdidikitin natin. Ngayon kung wala pong spark, ang ibig sabihin, discharge po ang ating capacitor, safe na po siyang hawakan. Ayan. Pero kung halimbawa, pagdikit natin nag-spark, so ibig sabihin, hindi, yun po ang time na na-discharge po siya. So ito guys, at checkin natin itong fuse. Bali dito po ito nakalagay. So checkin natin, gagamit tayo ng tester para ma-check natin yung fuse. Ayan, open po ang fuse, magpapalit tayo ng fuse. So ayan guys, ito at meron na tayong bagong fuse. Papalitan na natin. Ayan. And then, i-check natin ngayon kung shorted. Dito po sa plug.
Ayan o. Makikita natin guys. At 1.4 ang resistance, which is puputok talaga yung fuse natin. So hanapin muna natin ngayon kung saan po talaga nanggagaling yung sira. So ang possible na pinanggagalingan ng sira ay yung mga shorted, kagaya po nitong board na ito, kasi yan po ang unang nagkakaroon na supply ng board na yan. So and then maaari pong itong transformer din, pero bago po, kung pagkasaksak pa lang ng ating microwave, hindi po kaagad nagkakaroon ng supply ito. Maliban na lang shorted po yung ating relay. So dito po, ito pong relay na ito, yan po ang nagtitrigger on and off ng ating transformer. So since na shorted dito pa lang, kasi normally ang mga ganito po na microwave yung digital, ito po digital po ito, hindi po siya yung dipihit eh. Ayan. So normally ito po ay naka-standby lang po pagka isinaksak. And then pag pinindot lang natin yung start button, ayan, saka lang po gagana tong ating magnetron, and then itong ating transformer, at saka the same time yung pan. So dito pa lang po may problema na, kaya po kailangan natin i-check itong board. Kasi maaari pong corroded siya, o baka meron po dito sa board na ito na protector, varistor. Yan po yung possible dyan. So kakalasin natin ito guys, para makita natin kung anong problema. Hindi po natin muna isasaksak, kasi kahit pinalitan natin ng bagong fuse, kasi pag isinaksak natin, since na shorted nga po siya, puputok lang po ang fuse natin ulit. So sayang ang fuse natin. So ang gagawin natin, kalasin muna natin itong board na ito. Ayan, pwede rin po natanggalin natin itong supply niya. So makikita natin guys, ito po ang supply ng ating board. So tatanggalin natin siya, yung supply ng board natin, and then i-check uli natin dito sa plug kung shorted pa. Okay, so balik tayo sa ating tester. Check natin kung shorted pa rin. So ayan, makita natin guys na shorted pa rin. So hindi dito sa board yung problema natin. Okay, so pag tinanggal natin ito, subukan natin tanggalin ito, kasi ang out nitong PCB board. So balik natin to sa power cord, and then checkin natin to guys. So nawala po yung ating shorted. So ibig sabihin dito sa linya na ito, nandito po yung ating shorted. So check natin ito kung dito talaga. Ayan guys, nakita nyo, tumutunog ang ating tester, at ang resistance niya, ayun, 0.7. So shorted po itong linya na to. So susugin natin ito kung saan papunta ito, para ma-check natin isa-isa. Ayan.
So ayan guys, at after ng checking natin, ibinalik na natin. So magte-testing po tayo uli. Saksak natin. So ayan, nakita nyo at may standby na. Hindi na rin po pumuputok ang ating fuse. Bali ang nakita natin problema dito after ng checking, hindi ko na po na-video lahat kasi medyo mahaba po at matagal yung naging proseso natin. So nakita po natin ay meron pong ang maling wire o mali po ang mga wiring ng ating pong mga switch doon sa may pinto. Bali 3 switch po yan. Ito pong main switch natin. Meron po dito sa gitna. Yan. At saka po itong nasa baba. So itong nasa baba po na konektado sa board. Tama po yung connection. Ang naging problema po dito po sa switch na nasa taas. At saka po dito sa nasa gitna. Ayun. Nakita po natin na hindi na rin po siya naglalak. Kaya po ayan, makikita nyo guys, ay nilagyan na lang po natin ng cable tie para po ma-fix natin yung yung ating switch at gumana po ng maayos. So ngayon okay na po siya, gumagana na po. Ayan, normal na pong gumagana. Ayan guys. So after po ng checking dito ay meron po tayong nakitang problema. So ang naging problema po, ito po gumagana po yung mga button, pero dito po sa start, ayan, ayaw pong gumana, pero yung iba po gumagana, gaya ng 1. Ayan, narinig po natin yung beep sound, pero po ang 6, 5, hindi po siya gumagana. Saka po ito pong start button. So yun po ang siguro ang talagang totoong problema nito nung una. Hindi po gumagana yung start button. Yung pong original na may-ari po nito ay sinubukan niyang gawin. Kasi kung minsan po pagka hindi nakalapat itong ating pinto ng maayos, hindi rin po gumagana itong start button natin. Kaya siguro po yun ang naging suspecha nila. Inalaw po nila yung wiring nitong ating mga switch sa pinto. Hindi naman po yun ang problema. Kasi kung ang problema po nito ay dun po sa switch, gagana po itong ibang button. Ito po ayaw pong gumana, pati po yung 5 and 6. 4 gumagana, 2, 3. Ang hindi lang po gumagana ay yung 5 at saka 6 at saka po itong start. So ito po ay ating pong i-repair. Bubuklatin po natin, i-repair po natin itong ating touch panel. Then pagkatapos po nun ay itetest po natin siya kung gumagana. Kasi ngayon po hindi po natin matetesting, hindi natin ma-start kasi hindi nga po gumagana yung start button. So ang nakikita po nating sira dito ay yung portion na yon. At para makita natin mas maigi ang sira kung nasan po yung linyang key sheets na ito. Kasi meron pa itong isa pang layer ng plastic nasa loob yung ating connection. Gagawin natin, bubukahin natin ito para ma-access natin yung linya. Medyo mahirap lang ito guys at medyo komplikado, kaya tingnan nyo mabuti. Pasensya na kayo kasi wala akong cameraman, so hindi ko ma-focus habang ginagawa yung pagre-repair nitong soft touch na keypad na ito. Ayan, nakikita nyo, bibiyakin ko ito. Yan. Pagka nahati ko na ito, makikita natin dyan yung linya. So ang gagawin natin,
Titingnan natin kung makakakuha tayo ng continuity dito papunta dun sa start button. Yan. And then ididikit natin yung maliit na wire. So kumuha ko ng isang strand ng wire dun sa number 16 na stranded wire. Kumuha lang po ako ng isang strand. Yun po ang ididikit ko doon sa linya. Ayan. And then ididikit natin yan, guys. And then check natin kung nakakuha na tayo ng resistance papunta ron sa ano. So wala pa ring resistance. Ililipat natin siya, guys. So ito yung isang strand na sinasabi ko sa inyo, maliit na strand. Then ididikit natin dito sa mas malapit. Ayan. Then check natin uli kung meron na pong resistance. So ayan, guys, nakakuha tayo ng resistance. So gagawin natin itong wire na ito ay isi-secure natin. Iti-tape natin ito para po hindi na gumalaw. So ayan, yung pong wire natin ay inipit ko sa pagitan ng dalawang plastic sheet na ito. Kung mapapansin nyo, nadinikit ko siya doon. And then iko-connecta natin o ihihinang na lang natin dito sa pin number 1. Secure muna natin itong wire na ito. Lalagyan natin ng tape para hindi matanggal. Meron ako ditong aluminum tape na gagamitin natin para i-secure yung wire at hindi po siya basta matanggal kung sakasakaling mahila. Ito. So lalagyan natin siya ng aluminum tape. Kasi ito pong aluminum tape ay heat resistant din at the same time. So kung uminit man, hindi masyado maapektuhan. Yan. And then ayan. At yung wire po na ito ay duduktungan natin. Ayan. At na-secure na natin, guys, yung wire. So isa pang testing para makita natin kung okay na. Ayun, may continuity na. And then pagdidikitin na po natin ito pong dalawang plastic sheet na ito. Ayan, i-align lang po natin sa isa't isa kasi meron pong tamang linya para magkaduktong. So ito po yung wire na nilagay natin para connection po para do sa start button. And then ihihinang natin ito, guys. Ayan, ilulusot din natin ganun. Pero kailangan natin duktungan kasi medyo maiksi itong wire na ito. Kuha tayo uli ng isang strand. Hihinangin natin. Duduktungin natin para po humaba yung wire.
natin ito para matesting natin kung gagana. So, hihinangin natin na siya direct dito sa ating board. So ito guys, at magte-testing tayo. Ang pinakang the best way para ma-testing natin kung working na itong ating microwave ay kumuha tayo ng basahan at basain po natin. Ilagay natin sa loob and then press natin ito mga 30 seconds. Ayan. And then press start. Hintayin natin matapos yung 30 seconds natin. Okay, so natapos na yung 30 seconds natin. Tingnan natin guys kung uminit. So ayan, nakakapaso ho ito. Makita natin umuusok-usok na po yung ating basahan. Ayan. So nakita natin na working na po itong microwave natin, although na kung makikita natin ay napakadumi. So sa susunod na topic po natin ay ating pong lilinisin ito at pagagandahin natin. So medyo lalagyan natin ng konting pintura para medyo bumalik sa dati. Okay? So ayan guys, at nakita natin na umandar na po yung ating microwave oven. At naipakita ko po sa inyo na kahit po yung mga scrap na mga gamit, kagaya po nitong microwave oven, ay meron pong pag-asang gumana. Kaya wag po natin agad itatapon ito. Baka po naman ang problema ay very minimal lang, ay magawa kagad natin nang wala tayong masyadong ginagastos. So, sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pagre-repair. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po yung ating channel. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Maraming salamat po.
Nilagyan ko po ng mahabang allowance para hindi po siya mababatak. Hihinang po natin dito sa pin number 1 kung saan po nawala yung connection o naputol. Yan, at pagkatapos niyan ay i-assemble natin and then ite-testing po natin.